Ang 8 kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao at wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nangatira sa akin at walang mga kain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan, at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila." At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, "Paanong mabubusog ni numan ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako?" At kanyang tinanong sila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa, at kinuha niya ang 7 tinapay, at pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya, at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila, at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nangabusog, at kanilang pinulot ang lumabi sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000 at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad, at napa sa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseyo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, "Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay, at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbili niya sa kanila na nagsabi, "Tingnan ninyo, mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseyo at sa lebadura ni Herodes." At nangagkatwiranan sila rin na nangagsasabi, "Wala tayong tinapay." At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit nangagbubulay-bulay kayo, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ganinyo na paghahalata, ni na pag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi ba ganinyo nangaaalaala? Nang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat?" Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, "Hindi pa ba ganinyo na pag-uunawa?" At nagsidating sila sa Betsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon, at nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, "Nakakakita ka baga ng anuman?" At siya'y tumingala at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan, na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon."
At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinabi sa kanila, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako?" At sinaysay nila sa kanya na sinasabi, "Si Juan Bautista," at ang mga iba, "Si Elias," datapwat ang mga iba, "Isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." At ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel.